Kaugnay pa rin ang naganap na sunog sa Barangay Pinyahan at Barangay Doña Imelda sa Quezon City. Makakausap natin si Quezon City Mayor Herbert Bautista. Magandang tanghali po, Mayor. Tanghali Rafi at sa mga nanonood. Opo. Kumusta po yung tulong na inahatid natin dito sa mga nasunugan? Dalawang lugar ito dito sa Quezon City kagabi. Kung sa Barangay Doña Imelda, ang nasabi about 12 to 15 families lang yan. At kaso na sila ng department. Yung barangay government naman doon ay namamahala naman sa kanila. Dito naman sa Barangay Pinyahan, about 1,500 families ang naapektuhan. Kung makikita mo yung drone shot ninyo kanina, kalahati lang yun ang kabuuan. No? So, ang total number niya sa kabuuan nasa mga 5,000. So, ang affected mas sa mga 1,500 families. In a few days, ang mangyayari dyan ay yung isang kalye, dahil wala pang relocation ng NHA, dahil sila ang may-ari ng lupa, ay doon na muna sila pansamantala yung mga naninirahan. And then, yung traffic management naman, sa kabilang side ng lane, yun naman ang two-way, no, para hindi naman maantala yung trabaho ng mga national government agencies dyan. And then, yung health department ay inaasikaso yung mga medyo vulnerable, no, yung mga bagong panganak na bata, yung mga buntis, yung mga senior citizen, inaasikaso naman sila ng Quezon City Health Department. Yung pagkain naman ay nagbigay tayo instructions, dapat more or less good for about 1 week para doon sa mga nasunugan dyan sa Doña Imelda. Sa long term naman, ay may ugnayan ngayon ng NHA tsaka yung Housing Department ng Quezon City kung ano nga ba ang plano nila dyan sa lugar na yan. Kung wala pa silang plano, then at balak nilang pabalikin yung mga naninirahan dyan, napagkasunduan naman kanina ng Disaster Risk Reduction Management Council ng Quezon City na gumawa ng isang malaking o malapad na kalye papasok doon sa kanilang community so that pagka may emergency ay hindi naman nahihirapan kagad ang mga bomberong patayin yung apoy, no? Or kung meron mga emergency, at least meron kagad lagusan yung mga tao. So Mayor, bagamat hindi pa pinal, posibleng makabalik pa itong mga residente dyan sa kanilang nasunog na komunidad. Pero syempre, NHA ang magdi-decide kung mararelocate ba sila or hindi at kung saan man yung kanilang relocation. Yes, totoo yun. Personal ako, ayoko na sana silang bumalik doon dahil hindi na safe sa kanila yung lugar na yan. Dahil una, tabing creek yan. Pangalawa, baka dahil sa sunog, ilang beses na nasunog yan nandyan na yung nagbe-breed yung dengue, baka may mga tetanus na dyan, baka maapektuhan yung mga bata. So para sa akin, dapat hindi na sila bumalik at ma-relocate sila sa mas safe na lugar. Yung isang lugar na talaga namang yung mga bata ay magkakaroon ng magandang pangarap sa kanilang mga buhay. Mayor, na-brief na po ba kayo kung paano nagsimula itong sunog dito sa Nia Road at dun sa isa pang sunog sa Quezon City? Para maabisuhan na rin yung ating mga kababayan, magbabagong taon pa man din. Dito, di ho ba, nagsisimula yung maraming sunog kapag may mga paputok? Yeah. Well, hindi ko pa nakikita yung hindi ko pa nakukuha yung official na report ng Bureau of Fire Protection, but immediately siguro within the day makukuha ko na yan. Now, of course, hindi rin natin pwede makalimutan yung nangyari last year, no? Doon sa January 1 last year, nagkaroon ng malaking sunog dito sa Apolonio Samson, kung saan naapektuhan naman yung humigit kumulang 2,500 hanggang 3,000 pamilya. Na hanggang ngayon ay ginagawa ng paraan ng NHA para mabigyan sila ng relocation. Tabing ilog naman to. Ang sanhi nun ay paputok na pumasok sa kanilang community. So, baka yung sa Doña Imelda at yung sa Pinyahan na nangyari gabi, baka maaring ganun din ang nangyari. But we will have to wait for the official report of the Bureau of Fire Protection. Ito pong nasunugan dito sa Nia Road, wala pang plano for relocation bago itong mangyaring sunog. Pero pagka nangyari na ho yung plano ng NHA, isasama na po ba yung iba pang hindi naman nadamay ng mga kabahayan para ma-relocate na silang lahat, all 5,000 families? Well, una, ilang beses na nasunog lahat yan, yung lugar na yan, ilang beses na rin bumabalik yung mga tao, at ilang beses na rin humingi ng relocation ng Quezon City Government para sa kanila. Unfortunately, yung naging priority ng National Housing Authority, yung nasa River Race, kasi danger zone yun. Ayon na rin sa kautusan yan ng Supreme Court. So this time, kung sakasakaling magbibigay sila ng relocation, sana mabigyan nila ng relocation yung kabuuan nitong property nila na to. Again, doon sa aerial shot nyo makikita,
kalahati lang itong nasunog, as yung kalahati ay hindi naman naapektuhan. So I think yung boom yan ay pag-aari ng NHA at dapat gumawa na sila ng isang magandang programa para sa mga kababayan natin dyan sa Piña. Mayor, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon para manawagan sa ating mga kababayan na ito nga't magbabagong taon, nabanggit ko kanina, maraming sunog ang nagaganap kapag nagpaputok na yung ating mga kababayan. Nasa inyo po ang pagkakataon para manawagan. Maraming salamat, Rafi. Una sa lahat ay nagpapasalamat tayo sa mga kababayan natin na tumulong dito sa mga nasunugan sa dalawang area dito sa Quezon City, sa Piñan, sa Doña Imelda. At asahan nyo na yung Quezon City government ay ginagawa naman ang kanyang tungkulin para tulungan yung mga kababayan natin. Ngayon, doon naman sa magpapaputok sa darating na New Year, hanggat maaari, iwasan na natin, huwag na tayo magpaputok at kasi hindi rin naman nagiging may mga lugar kasi na hindi talaga kaya-ayang magpaputok, lalo na yung nangyari din sa Bologna Samson. At marami pang mga lugar sa buong Pilipinas ang naapektuhan at nasunog dahil sa paputok na yan. So, iwas-iwasan, we can celebrate New Year in a simple yet very welcoming and positive way. No? So, sa mga kababayan natin, Happy New Year. Rafi, Happy New Year din sa'yo. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Mayor Herbert Bautista ng Quezon City. Magandang tanghali po sa inyo. Thank you.